hindi ka pwedeng paalisin ng walang kadahilanan. Bakit? Tandaan nyo po, kapag ikaw isang empleyado at ikaw regular employee ng kumpanya, meron ka tinatawag na security of tenure. Makakatanggap po ba ako ng separation pay? Nag-start po ako nung December 2015 sa work ko po sa Shell Station. May nangyari po kasing aksidente sa aking site at ako yung naging dahilan pero di ko naman po sinasadya yung nangyari. Nung February 13 po ay nag-work pa din ako sa kanila. Tapos nung February 14 basta na lang po ako tinanggal sa aking trabaho. Di na po ako pinapasok kinabukasan at tinanggal na nga daw po ako. Tapos pinapapirmahan po sa akin yung ginawa nilang report pero di ko po pinirmahan yon at ngayon po ay di na po ako nakakapasok sa aking trabaho sa kanila. So what you have to do now is to find it out. Pumunta ka sa NLRC, magtanong ka, initially pauuupin kayo para mag-settle. Pag hindi yan nag-aayos yung kayong dalawa sa mediation, yung labor arbiter, bibigyan pa rin kayo ng pagkakataon na mag-usap hanggang makahanap kayo ng tinatawag na common ground. But at the end of the day, kung wala talaga, itutuloy lamang po yung kaso. Sa bandang uli, ulitin ko, hindi ka pwedeng paalisin ng walang kadahilanan. Bakit? Tandaan nyo po, kapag ikaw isang empleyado at ikaw regular employee ng kumpanya, meron ka tinatawag na security of tenure. Ibig sabihin, yung seguridad ng pagtatrabaho na yan ay nangangahulugan na hindi ka pwedeng paalisin na walang malinaw at validong kadahilanan. So yung kadahilanan, posibleng wala kang kasalanan. Halimbawa, may retrenchment kasi nalulugi ang kumpanya. O kaya naman halimbawa, temporarily, kailangan ka ilagay sa floating status para ika nga ay magkaroon ng pagkakataon ng kumpanya na kumita uli. O halimbawa, sobra ka na doon sa pagtatrabaho, so may tinatawag na redundancy, tatanggalin ka. O yan ay hindi mo kasalanan, kailangan bibigyan ka ng separation pay. O kaya naman, may kasalanan ka. Ngayon kung may kasalanan ka at tinanggal ka, at totoo naman na ikaw ay may pagkakamali, ibig sabihin, pasok na sa tinatawag na valid cause, wala tayong magagawa. Pag inalis ka, wala ka separation pay kasi kasalanan mo. Correct. Makakiki ka na lamang ng danyos kung hindi ka binigyan ng notice at binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. So yan ang mga dapat po nating tandaan. Ngayon sa bandang huli, kung ikaw naman ay nag-resign, halimbawa masama ang loob mo sa boss mo o for some reason hindi mo gusto yung mga kasama mo, nag-resign ka voluntarily, wala ka pong matatanggap na separation pay sapagkat ang pag-resign mo ay voluntaryo po.